ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho. Tila nagpahayag ng pagkadismaya noon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging trabaho ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ukol sa pagpapatupad ng priority projects ng administrasyon. Dahil na rin ito sa mga insertions sa mga mambabata sa pambansang budget kung saan napapabayaan ang mga prioridad na proyekto ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iniutos ng Pangulo kay Secretary Bonoan na dapat ipatupad ang mga proyekto sa mga lugar na higit na nangangailangan. Pero walang sinabian niya ang Pangulo na buuin ang Senate Leadership Fund. Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Sa affidavit na isinumite ni Bonoan sa Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi niya na ang Senate Leadership Fund ay nabuo matapos ihayag ng Pangulo ang pagkabahala sa lawak ng congressional insertion sa national budget. Sa tanong naman kung nalusutan ba ang Pangulo tungkol sa Leadership Fund, sagot ng palasyo, Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Ayon kay Yusek Castro, wala ring nababanggit si Pangulong Marcos kung karapat-dapat na maging state witness si dating Secretary Bonoan sa flood control projects anomaly. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.